Nanay? Nasaan po kayo? Nanay? Nanay? Anong ginagawa niyo dito sa kusina? Nanay? Bakit puno ng dugo ang katawan mo? Napaupo ang dalaga habang gulat na nakatingin sa kanyang ina na nakaharap sa lababo. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at mas lalong nangatog ang kanyang tuhod nang inutusan siya nitong pumunta na siya sa kanyang kwarto. Aatras na sana siya nang may makita siyang nakapagpalaki na kanyang mga mata. Halos lumabas na ang kanyang puso sa sobrang lakas ng tibok nito. Pero Nay, bakit may daliri ng tao sa sahig? Nay! Ang sakit sa tenga! Nay, tama na yan! Tigil mo na to, Nay! Tumigil ang kanyang nanay. Hindi alam ng babae kung bakit may mga gabi na palaging ganito ang sitwasyong nadadatnan niya. Dahang-dahang lumapit ang kanyang ina sa kanya. Ano gagawin niyo, Nay? Natatakot na po ako sa inyo! Ang malakas na kalampag na yon ang nagpasigaw sa dalaga. Nakita niya kung paano maging seryoso muli ang itsura ng kanyang ina bago pumunta ulit sa kusina at lumabas dala ang malaking itak. Nay! Saan kayo pupunta? Nay! Huminto ang kanyang ina at puno man ng dugo ang mukha nito. Nakita niya ang takot at lungkot sa mga mata nito. Anong nangyayari? Sino ang mga pinapatay mo, Nay? Magandang araw sa ating mga tagapakinig at sa iyo, Sir Jupiter. Sana'y lahat tayo ay nasa mabubuting kalagayan habang nakikinig sa Sitio Pangil Channel. Ako si Maria. Matagal na akong tagapakinig dito. Kasama ang aking lola na itatago ko na lang sa pangalang Victoria. Nagsimula kaming sumubaybay sa mga kwentong aswang nung nakaraang taon. At mula noon, naging araw-araw na naming inaabangan ang bawat istorya. Kaya ngayon masaya akong isa ako sa mga napili na magbahagi ng aming kwento. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi lang puno ng katatakutan, kundi isa rin itong paraan para manatiling buhay sa alaalang nangyari noon sa tiyahin ng aking lola. Matagal na ni Lola Victoria kinakwento sa akin ang tungkol sa hindi niya makakalimutang pangyayari nung nurse pa lang siya. Sa una, hindi ako naniniwala na totoo ang lahat ng yon. Ngunit nagbago ang lahat ng mabalitaan ko na mismong sa mga kamag-anak namin galing ang kumpirmasyon na totoo ang biglang naglaho na parang bula ang tiyahin ni Lola na si Tia Imelda. Doon ko naisip na makatotohanan niya ang kinukwento ni Lola Victoria. Tanging ang tiyahin lang ni Lola ang nakakaalam sa lahat ng buong istorya, pero ngayon, susubukan kong ibahagi ang lahat ng pangyayari na para bang ako si Lola Victoria. Handa na ba kayo? Kumuha na kayo ng mga kain dahil ipo-full ninyo ang volume ng inyong mga cellphone para mas maramdaman ninyo ang tensyon ng buong istorya. Doc, nandito po pala kayo. Akala ko nakauwi na kayo dahil tapos na po kayo mag-opera kanina sa isang pasyente. Oh, Victoria. Hindi na magtatagal o uwi na din ako. Malapit na din dumating ang papalit sa akin, doktor. Ang sipag naman ng tiya ko. Pabiro ko lang sabi sa kanya pero kimit lang siyang ngumiti. Nakita ko sa mga mata niya ang pagod at puyat. Pero hindi ko kailanman narinig na nagreklamo si Tia Victoria. Tama. Tiyahin ko siya at pareho kami ng pinagtatrabahuhang hospital. Hating gabi na kaya inaasahan kong nakauwi na siya. Lalo na't madaling araw pa kanina nang dumating siya. Doc, gusto mo ba ng kape? Magtitimpla lang muna ako para sa'yo. Ayos lang. Ikaw na lang. Hanggang mamaya ka pang umaga dito. Wala naman pong problema. Nakapagpahinga naman ako kanina at halos wala namang gagawin ngayon. Bibisita na lang sa mga pasyente. Mabuti naman. Alam mo ba kanina, may nakita kong pasyente na nakipag-away daw sa kanyang kamag-anak. Alam mo yung ginawa?
tinaga sa balikat. Grabe naman yon. Ay, yung pasyenteng kakapasok lang kanina. Nakita ko nga, pero hindi ko alam kung bakit nangyari yun sa kanya. Nako Dok, nakakatakot. Dahil lang sa agawan ng lupa. Ay, ang nakakatakot. Dahil kayang gawin yun sa kanya ng mismong kamag-anak niya. Naiiling ako at nakita ko namang napatingin lang sa malayo si Doc Imelda. Nakita ko ang paglagay niya ng kanyang mga kamay sa bulsa. Mabuti na lang wala kayong ganong problema ni Mama. Wala naman akong pamilya para mag-isip kung kailan ko hahatiin ang mga yaman ko. Kumusta na pala si mama mo? Ilang taon pa ang kontrata niya sa Saudi? Mga 2 taon pa po. Pero ang sabi niya, pagkatapos ng kontrata niya, maninirahan na siya dito sa Pilipinas. Mas mabuti nga din yun lalo na't matanda na din siya. Para magtrabaho pa sa malayo. May trabaho na din naman ako at nakapundar na si Mama ng bahay. Mabuti naman. Tama lang din. Bala ko din sanang bisitahin si inay. Paniguradong kukumustahin niyo ng mama mo. Kahit naman hindi sa kanya lumaki ang mama mo, palagi niya yung naalala. Opo, si Lola. Kumusta na po siya? Ayos lang po ba siya dun sa tinitirahan niya? Matagal na din simula na umalis ako doon. Minsan nagkakausap pa kami, pero mas madalang ngayon. Bakit po hindi na kayo umuwi sa probinsya? Nandito na ang trabaho ko at Natahimik ako. Ramdam ko sa boses niya ang lungkot, kaya hindi ko na pinagpatuloy ang kwento. Naikwento sa akin ni Mama noon na sa ibang pamilya si Mama lumaki dahil pinaampun siya ni Lola. Pero ang pagkakaalam ko, 15 anyos na siya noon nung lumipat siya sa umampun sa kanya. Wala daw kasi sapat na pera ang kanilang nanay para mapalaki sila ng sabay. Napatingin ako sa relo ko at magpapaalam na sana ako nang may nurse na lumapit sa akin at sinabihan na may isang pasyente na nasa kritikal na kalagayan at kailangang operahan. Agad kaming napakilos. Dok, kaya pa po ba ninyong humawak ng isa pang operasyon? Hindi po ba natin hihintayin? walang kailangang hintayin kapag ganito ng sitwasyon. Victoria, Nurse Hannah, sabihin mo sa akin ang sitwasyon ng pasyente. Nag-usap silang dalawa habang ako naman ay nakikinig habang nagsusuot ng mga surgical attire. Sinabi ni Nurse Hannah na baril sa ulo ang lalaking kailangang operahan. Masyadong kritikal ang sitwasyon nito at malaki ang posibilidad na hindi maging maganda ang kalalabasan ng operasyon. Gagawin pa din natin ang lahat ng ating makakaya, Nurse Victoria. Dali mo lahat ng kailangan sa operating room. Opo, Dok. Dok, ayos ka lang. Parang nahihilo ka. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Nag-aalala kong inalalayan siyang umayos ng tayo. Napakagatlabi ako. Alam kong hindi na nasa magandang sitwasyon si Tia, pero kailangan din namin kumilos o mamamatay ang pasyente. Nurse Victoria, iabot mo sa akin ang scalpel. Eto po, Dok. Maingat na hiniwa ni Doc Imelda ang ulo ng pasyente. Nagsimulang makaramdam ako ng kaba lalo na't nakita kong dahang-dahang dumadami ang dugong nawawala sa pasyente. Dok, bumabagsak ng dugo ng pasyente. Magabot ka ulit ang isa pang scalpel, Nurse Victoria. Pinilit kong pinakalma ang sarili ko. Ito ang kauna-unahang beses na napunta ako sa isang operating room na may komplikadong pasyente. Kadalasan kasi, hindi masyadong kritikal ang pasyenteng inaasikaso ko. Sa pagkakaalala ko din, ito ang pangalawang beses na nagkaroon kami ng ganitong klaseng case. Napatingin ako kay Doc Imelda at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mata. Ang alam ko din ito ang unang beses niyang humawak ng ganitong operasyon. Pero nagtitiwala ako sa kanya lalo na't isa siya sa respetadong doktor sa aming ospital. Biglang sumirat ang dugo sa ulo ng pasyente. Kaya nanlaki ang mga mata ko at lumapit sa kanya. Dok, masyadong marami nang nawawalang dugo. Baka hindi niya kayanin. Hawakan mo to. CPR, dali! Agad kong hinawakan ang puno ng dugong scalpel at sinubukang pigilan ng pagsirat ng dugo. Pero mas lalong dumugo ang utak ng pasyente. Nagsagawa ng CPR si Doc Imelda habang nakaalalay din ang ibang nurse. Dok, patay ng pasyente. Hindi.
Napatulala siya sa pasyente at unti-unting napaatras. Nangihina man, napatingala ako sa orasan. Oras ng pagkamatay. 1:47 a.m. Dahan-dahang inayos namin ang katawan ng pasyente habang si Doktora Imelda ay wala pa ding kubo. Hindi nagtagal, pinunasan niya ang kanyang mukha at katawan na puno ng dugo. Nang lumabas siya, sumunod ako sa kanya. Naghugas siya ng kanyang kamay at pagtanggal niya ng kanyang mask sa mukha, nanindig ang balahibo ko. Kitang-kita ko mabilis niyang panggisi. Ngunit pagtingin kong muli sa refleksyon sa salamin, agad naman ito naging seryosong muli. Isa na namang pasyente ang pinawian ng buhay. Pero Doc, hindi niyo naman kasalanan kung bakit yun nangyari. Lumapit ako sa kanya at naghugas din ng kamay. Hindi ko pa din makalimutan na nakita ko kanina. Tumingin ulit ako kay Tia Imelda at nakita ko na ang lungkot sa kanyang mga mata. Namamalikmata lang siguro ako. Doc, ginawa mong lahat. Pero hindi naging sapat. Kung sana hindi nanginig ang kamay ko, hindi mangyayari ang lahat ng yon. Pero hindi ibig sabihin kasalanan mo na yon, Doc. Nakontrol mo naman ang sarili mo. Hindi na siya sumagot. Hindi ko alam kung paano siya kukumbinsihin para hindi niya naipatong lahat ng bigat sa kanya. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may namatay sa ospital. Pero kahit maraming beses na, hindi pa din ito sapat para masanay kami sa tuwing may nababawian ng buhay. Lumabas na si Tia Imelda at hinarap ang pamilya ng lalaki. Napuno ng iyakan ng silid. Napakagatlabi na lang ako sa gilid. At doon ko napagtanto kung bakit kahit na alam ni Tia Imelda na maaaring mangyari yon, sinubukan niya pa din. Dahil mahalaga ang buhay ng lalaki sa pamilya nito. Pagkatapos ni Tia Imelda kausapin ang pamilya, pumunta siya sa kanyang opisina at sumunod naman ako. Mag-uumaga na, Doc. Gusto mo bang sumama na lang ako sa'yo sa pag-uwi? Ayos lang ba sa'yo, Iha? Mukhang kailangan mo na din magpahinga. Opo naman. Pwede din naman ako dun sa inyo matulog kung ayos lang sa inyo. Oo naman, walang problema. Gusto niyo bang kuhaan ko kayo ng tubig? Kung pwede sana. Oo naman, Doc. Sandali lang po Kukuha lang ako ng tubig sa labas. Tumango si Tia Imelda saka lumabas ako. Kumuha ako ng plastic cup at nilagyan niya ng tubig. Habang naglalakad ako pabalik, bumalik na naman sa alaala ko ang pagngisi ni Tia Imelda. Bakit ko ba yung naaalala? Puyat lang siguro ako kaya namamalikmata ako. Ang alam ko, madalang nang umiti si Tia Imelda. At hindi din sa ganong sitwasyon siya ngingiti. Doc, nandito na po ang tubig. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig at agad na pumasok sa silid. Nakita ko si Tia Imelda nakatayo. Gulat habang ang telepono ay nasa sahig. Agad akong lumapit sa kanya. Doc, ano pong nangyari? Iha, ang nanay. Biglang nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi pa man niya sinasabi. Ang ekspresyon sa mukha ni Tia ay nagsasabi na ng lahat. May tumulong butil ng luha sa kanyang mga mata. Patay na si inay. Natagpuan siyang patay sa bahay. Ano? Hindi ito ang inaasahan kong marinig ko kay Tia Imelda. Mas nakakapanlamig pa ang sinabi niya dahil ang inaakala ko lang ay may sakit o may dinaramdam si Lola. Kailangan kong umuwi. Tia, sasama ho ako sa inyo. Liliban din muna ako sa trabaho. Hindi na niya ako pinansin. Lumabas lang siya kaagad at pumunta sa opisina na nakakataas sa amin. Bago nagsabi ng kanyang sitwasyon. Sumama din ako at inasikaso din ang pagliban ko sa trabaho. Dahil nasa pribado kaming ospital. Binigyan kami ng 5 araw na pagliban sa trabaho. Buong araw namin yung inasikaso. Nang matapos na ang lahat, agad akong sumunod kay Tia. Hindi na ako nag-impake. Hindi ko pa din nasasabi kay Mama ang nangyari. Tutulungan na po kita sa pag-impake ng mga gamit mo. Iha,
Sigurado kang sasama ka? Mas mabuting maiwan ka na lang dito. Hindi, tiya. Maayos na din ang papeles ko at pinayagan din akong lumiban ng 5 araw. Gusto kitang samahan. Lalo na't ikaw lang ang uuwi sa probinsya. Hindi ko pa nga masabi kay mamang nangyari. Huwag mo lang munang sabihin, Iha. Alam mo naman ang sitwasyon ng mama mo doon. Hayaan mong kami mag-usap. Napakagatlabi ako habang tinitingnan si Tia Imelda na pinipilit ang sariling magpakatatag. Tahimik na lang akong tumulong at hindi na muna siya tinanong. Dahil alam kong maraming pumapasok sa kanyang isipan ngayon. Pagkatapos namin mag-impake, mumiyahe na kami papunta sa baryo. Hindi pa ako na nakapunta doon simula bata ako at hindi ko pa din nakikita si Lola. Sa litrato ko pa lang siya nakita. Mahigit 5 oras ang tinagal ng biyahe namin at hapon na kami dumating sa baryo. Pagbaba namin sa jeep, ang unang bumungad sa amin ay matataas na puno at wala akong makitang anumang bahay. Tiya, dito kayo nakatira noon? Parang wala naman ditong tao. Nasa loob pa, Iha. Konti lang mga nakatira dito dahil lumipat ng iba sa syudad. Pero huwag ka mag-alala. Pagpasok natin, may makikita ka mga bahay. Tumango ako at sumunod kay Tia Imelda. Habang naglalakad kami, may napapansin akong parang mga matang nakatingin sa amin. Lumingon ako sa isang malaking puno kung saan nakakaramdam ako ng presensya. Pero wala akong nakita doon. Ang dami siguro dito mga mababangis na hayop, Tiya, no? May naririnig kasi akong kaluskos. Hindi ba tayo dapat maalarto? Huwag mong ipakita ang kainahan mo, Iha. Po, anong ibig niyo sabihin? Huwag kang lilingon. Tumingin ka ng diretso sa daan. Nanindig ang balahibo ko sa batok sa sinabi niya nang lilingon na sana ako. Hindi ko alam kung napaparaning lang ako o totoong may sumusunod sa amin. Hindi na lang ako nagsalita at binilisan ko na lang ang lakad ko. Bigla ako namang nakita na may kinukuha si Tia Imelda sa bag niya. Pero bago niya yun makuha, may nakita ako isang matandang nakatayo sa daan. Ayun, sa wakas, may tao na po, Tiya. Huwag kang tatakbo, Victoria! Napaupo ako nang sa may likod namin ay may nakakatakot na aso. Pula ang mga mata nito at mukhang kayang kumagat ng tao. Napaatras ako at napatingala kay Tia Imelda. Susugod na sana siya nang dumating ang matandang nakita ko kanina at binato ang aso. Alis! Bumalik ka kung saan ka nang galing na aso ka! Magandang hapon sa inyo. Ayos lang ba kayo? Pasensya na, marami talaga mga asong gala dito sa... Aling Rana? Oh, ikaw po pala yan. Imelda? Ikaw ba talaga yan? Naku, Iha. Ay, teka, sino tong kasama mo? Siya po si Victoria, ang anak ni Catalina. Catalina? Ay, teka, yung isang anak ng nanay mo. Ay, kaya pala halos magkamukha kayong dalawa. Ay, ako nga pala si Rana, ang matalik na kaibigan ng Lola Rowena mo. Halika, Iha. Naku, mukhang natakot ka talaga sa aso. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nakagat? Umiling ako habang inaalalayan ako ni Aling Rana sa pagtayo. Pagtayo ko, ngumiti ako bago pinagpagan ang aking palda. Magandang hapon po, Aling Rana. Salamat po sa pagtulong sa amin. Ayos lang po ako. Natakot lang talaga ako sa aso. Pula po kasi mga mata at mas malaki pa kaysa sa ordinaryong aso. Naku, ganyan talagang mga aso dito, Iha. Sa syudad, hindi na madalas makita ang mga asong tulad noon. Kaya po pala. Tumango siya at humarap kay Tia Imelda. Nagkaroon ng isang nakakabinging katahimikan bago lumapit si Aling Rana kay Tia at hinawakan ang kanyang kamay. Halina muna sa inyo. Alam kong pagod kayo. Nakita ko naman sa mga mata ni Tia Imelda ang nagbabadyang luha bago sumunod kay Aling Rana papunta sa kanyang bahay. Nakaramdam din ako ng kirot sa puso habang nakikita ko yon, lalo na't alam kong ito talaga ang katotohanang hindi namin matatakbuhan. Nandito na tayo sa bahay nyo, Imelda. Naaalala mo ba ito dito?
Halos 15 taon ka na din na hindi umuuwi, iha. Hindi ko kailanman makakalimutan ang lugar na to. Napatingin ako sa kubo. Napakunot noo ako dahil wala man ng taong nagbabantay at hindi ko rin nakikita ang burol ni Lola Rowena. Gusto kong magtanong pero pinigilan ko ang sarili ko. Patawarin mo kami, Imelda, dahil hindi namin natulungan ang iyong ina. Anong nangyari sa kanya, Aling Rana? Anong ikinamatay ni Inay? Iha, hindi ko ito masabi kagad sa'yo sa telepono kanina dahil alam kong mahihirapan kang matanggap ang lahat. Pero dapat mong malaman ang katotohanan. Pinatay ang iyong ina. Pinatay si Rowena. Parang pinitik ang puso ko sa sinabi ni Aling Rana. Hindi ko halos maproseso ang naririnig ko. Ang inaakala ko lamang ay dahil sa sakit pero ang marinig na pinatay si Lola. Napakasakit sa puso. Noong umaga, bago mangyari ang insidenteng yun, may nakita kong lalaking nakikipagbangayan sa kanya. Pero hindi ko alam kung sino dahil masyadong marami akong ginagawa ng umagang yun. Pagsapit ng hapon, hindi ko nakitang lumabas si Rowena hanggang sumapit ang gabi. Nag-aalala ako kaya pumunta ako dito sa kubo at dito ko na nakita ang kalunos-lunos na nangyari sa kanya. Sa mismong 1 metro mula sa kubo, nakita ko ang nanay mong nakahandusay. Ang kanyang tiyan ay binuksan na parang hayop. Ang mga labang loob ay nasa labas at marami siyang saksak sa katawan. Paano nila yun nagawa? Humingi ako ng tulong sa mga tao dito at tinulungan kami ng asawa ko na ilibing ang iyong ina sa likod ng bahay ninyo. Diyan, papasok sa may gubat. Hindi na namin kayo nahintay, iya. Pwede mo ba akong dalhin sa puntod ng aking ina? Napakagat labi ako tuluyan ng tumulo ang aking luha. Kalunos-lunos ang pinagdaanan ni Lola Rowena. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong na patatagin ang loob ni Tia Imelda kung ako mismo nasasaktan sa nangyari kay Lola. Naglakad kami papasok sa gubat at huminto sa may kalakihang umpok ng lupa. May bulaklak dong nakalagay kaya ito ang kumpirmasyon na doon inilibing si Lola. Napatingin ako kay Tia Imelda na lumuhod sa puntod ni Lola Rowena. Nay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako dahil naduwag ako. Dahil pinabayaan ko kayo dito. Siya, Imelda. Iha, Imelda. Ipagdasal natin ang katawan ng iyong ina na sana makaranas ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa. Inay, patawad po. Sana hindi ko kayo iniwan. Lumuhod ako kasabay ni Tia at hinawakan ng kanyang mga balikat habang patuloy pa din siya sa paghagulgol. Hindi na ako nagsalita. Hinayaan ko siyang manghingi ng tawad ng ilang beses hanggang huminto na ito sa pag-iyak. Kung sino man ang may gawa nito, magbabayad siya. Iha, magagabi na. Kinakailangan na nating umuwi. Hindi na rin ligtas dito tuwing gabi. May mga sabi-sabi din, Iha, na base sa nangyari sa iyong ina, mukhang hindi yun gawa ng tao. Anong ibig niyong sabihin, Aling Rana? Maraming nagsasabi na maaaring gawa yun ng isang aswang. Napakunot-no ako sa sinabi ni Aling Rana. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswang at mga kababalaghan. Kaya hindi ko magawang maniwala sa sinabi niya. Kahit ano pa yan, maghihiganti ako sa ginawa nila kay inay. Tia Imelda. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa aking ina.
Napatingin ako sa langit na unti-unting dumidilim. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagdating ng makapal na ulap. Lumapit sa amin si Aling Rana at tinulungan niya si Tia Imelda na tumayo. Kinakailangan nyo ng umuwi. Mukhang uulan na, Iha. At tulad ng sinabi ko, mag-iingat kayo. Maraming salamat po, Aling Rana. Ako na pong bahala kay Tia Imelda. Rana! Rana! Nasaan ka na? Gabi na't hindi ka pa nakakapagluto ng ating makakain. Mga Iha, tinatawag na ako ng aking asawa. Mauna na muna ako sa inyo, ha. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Rana! Opo, Aling Rana. Wala pong problema. Maraming salamat po ulit. Tia Imelda, kailangan na nating umuwi. Gabi na wala tayong gasera o ilaw kapag dumilim. Sige, Iha. Halika na. Inalalayan ko si Tia Imelda na maglakad dahil ramdam ko ang kanyang panghihina. Habang lumalayo kami sa puntod ni Lola Rowena, panay ang lingon ni Tia. Kung sino man ang may gawa nito, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Tia, ano pong klaseng tao si Lola Rowena? Hindi po ba pala away para ganitong maging resulta? Hindi. Maalaga si inay. Ginagawa niya ang lahat para matulungan ako sa pag-aaral. At minsan din, pinapadala niya ng perang nanay mo. Kung ganon, sino ang maaari may gawa nito sa kanya? At ang sinasabing aswang ni Aling Rana, mukhang hindi naman po yung totoo. Baka sinasabi lang nila para pagtakpan ang totoong krimen. Iha, huwag ka nang pumagitna sa problemang ito. Hindi na ligtas sa sumama ka dito. At gagawin ko ang lahat para hindi ka madamay. Ano pong ibig niyo sabihin, Tia? Nandito ako para tumulong. Pwede akong pumunta sa pulis para sabihin ang Walang nangyari. pulis ang dapat makisawsaw. Napahinto ako at gulat na tumingin kay Tia Imelda. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Bahagya akong napabitaw sa pagkakahawak sa kanya. Ngayon ko lang siyang nakitang galit na galit. Nakakatakot. At kinakabahan ako sa mga maaaring mangyari. Pero Tia, silang makakatulong. Ginawang hayop ng pumatay ang aking inay. At hindi ako papayag na makukulong lang ang sino mang gumawa nito sa kanya. Anong ibig niyo sabihin, Tia? Dugo sa dugo. Napalunok ako sa sinabi ni Tia Imelda. Hindi ko halos maproseso ang lahat nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad akong napatabon sa aking ulo at hiniwakan si Tia. Tia, umuulan na. Malapit na tayo sa kubo. Halika na po. Tumakbo kami papunta sa kubo pero dahil sa lakas ng ulan, nabasa pa din kami. Pagpasok namin sa kubo, agad akong nagpagpag sa sarili ko. Tumingin ako kay Tia Imelda na halos walang emosyong nakatingin sa loob ng bahay. Doon lang ako napatingin din sa loob. Wala ako halos makita dahil walang ilaw. Biglang kumidlat at nakita ko ang ordinaryong kubo na may kakaunting gamit sa loob. May nakita akong gasera, kaya nilapitan ko yon at binuksan. Ang lamig. Baka ubuhin ka. Magpalit ka muna. Ikaw na lang muna, Iha. May damit akong dala. Napansin kong wala kang dinala kanina kaya naghanda ako ng para sa'yo. Maraming salamat, Tia. Sige po, magbihis na muna ako. Naiilang akong umiwas ng tingin kay Tia Imelda. Gusto ko mang hindi pansinin. Pero ang mabigat na pakiramdam at kaba sa tuwing nakikita ko siyang nakatulala ay nagbibigay sa akin ng pangamba. Pumasok ako sa isang maliit na kwarto. Sa loob may gawa sa kawayang higaan ay maliit na kabinet. Yun lang. Wala nang iba. Napabuntong hininga na lang ako saka nagbihis. Napaupo ako sa higaan habang inaalala ang sinabi kanina ng Tia Imelda. Ayokong mag-isip ng masama. Pero hindi mawala sa isipan ko na baka may gawin siyang ikapapahamak niya. Napakagatlabi ako at lumabas sa kwarto pagkatapos kong magbihis. Hinanap ko si Tia Imelda. Tia Imelda? Nasaan po kayo? Saan siya pumunta? Nandito pa din ang isang gasera. Tia!
Teka, may naririnig akong matinis na tinig mula sa kusina. Tia! Nandiyan ka ba sa kusina? Nagbihis ka na po ba? Oh, anong ginagawa mo dito? Ano tong mga patalim? Gulat akong napatingin sa napakaraming iba't ibang klasing patalim. May bolo, malalaki at maliliit na kutsilyo, itak, espada, at marami pang ibang mga kagamitan. Alam kong unang tingin ko pa lang hindi ito ordinaryong kusina. Napahinto si Tia Imelda sa ginagawa niya at lumingon sa akin. Bahagya akong napaatras. Tia, bakit puno ng patalim ang kusina ni Lola Rowena? Ganito talaga ang itsura ng aming kusina noon, Victoria. Mahiling magtago si inay ng mga patalim dito at ito ang rason kung bakit iniwan ko siya noon. Anong ibig mong sabihin, Tia? Simula nang tumuntong kami ni Catalina ng 10 anyos at nagsimulang lumipat ang ibang kapitbahay namin sa syudad, nagbago si inay. Mabait pa din siya. Ngunit tuwing gabi, may mga pangyayari hindi ko maintindihan. Sa una akala ko nananaginip lang ako. Pero totoo ang lahat. At dahil sa takot, umalis ako at iniwan siya nung matapos ko mag-aral ng kolehiyo. Ano pong ginagawa niya noon, Tia? May connection ba sa mga patalim na yan? Hindi mo na dapat tumalaman. Mas mabuti matulog ka na, Victoria. Po, pero kayo, hindi ba kayo nagbibihis? Basta ang damit niyo. At pwede naman akong makinig sa lahat ng Kaya ko ang sarili ko, Iha. Sige na. Mas mabuting wala kang alam sa lahat ng nandito. Napalunok ako sa sinabi ni Tia. Ang tono ng kanyang boses ay may halong pagbabanta. Dahan-dahan na lang akong napatango, saka pumunta sa isang kwarto. Agad kong sinarado ang pinto at sa hindi malamang dahilan, hindi mawala ang kaba sa aking dibdib. Marami akong hindi alam. At sa tuwing gusto kong malaman, parang naguhukay ako ng sarili kong puntod. Kailangan ko bang sabihin to sa pulis? Pero anong sasabihin ko? Wala namang pruweba ng krimen. At mukhang mas lalaki ang problema kung gagawin ko yon. Napahiga ako sa kama at pinakalma ang sarili ko. Dahil yata sa pagod at kulang sa tulog, hindi nagtagal nakaramdam na rin ako ng antok. Ilang oras lang nakalipas. Bigla akong nagising nang may marinig akong kalabog sa loob ng kubo. Wala nang ulan kaya naririnig ko talaga ang lahat ng ingay. Hinusot ko ang aking mga mata. Sa kadahan-dahang tumayo sa kabinuksan ng pinto. Kahit na sinasabi ng mga mata kong gusto pa nilang pumikit. Tiningnan ko kung ano ang narinig ko at bigla akong nakita si Tia Imelda. Nakatayo, malapit sa aking kwarto. Tia, ayos lang po ba kayo? May narinig akong kalabog. Wala naman ako narinig, Iha. Matulog ka na ulit. Sige po, Tia. Matulog ka na din po. Paniguradong pagod ka na din po. Oo, Iha. Matutulog na din ako. Napapikit akong tumango at dahan-dahang pumasok sa kwarto. Hindi ko alam kung tama ba ang nakita ko. Pero parang may naaninag akong hawak-hawak si Tia. Hindi ko na yun nakumpirma dahil inaantok pa ako. Paghiga ko, agad din akong nakatulog. Kinabukasan nagising ako dahil sa mabangong aroma ng ulam. Dahan-dahan akong napatayo at umiinat pang pumunta sa kusina. Nakita ko naman si Tia na nagluluto. Nandun pa din ang mga patalim. Pero pinilit ko na lang na hindi yun pansinin. Tia, ang aga niyo pong magising. Tutulungan ko na po kayo. Ano niluluto niyo? Gising ka na pala, Iha. Nagluto ako ng ampalaya. Hindi na tayo nakakain kahapon kaya kailangan natin bumawi ngayon. Mukhang masarap nga pong luto niyo. Ala, ano po yung sugat niyo sa kamay? Ayos lang po ba kayo? Ang laki ng hiwa ah. Eto? Nasugatan ako kanina sa paghihiwa ng gulay. Di naman masyadong malaki ang sugat. Ganun po ba? Sigurado po ba kayo? Pwede nating lagyan ng malinis na tela. Ayos lang, di naman dumudugo eh. At alam mo naman na alam ko kung paano to gamutin, di ba? Napangiti na lang ako sa sinabi ni Tia. Habang tinitingnan ko siyang magluto,
Hindi ko mapigilang purihin siya sa kanyang lakas ng loob. Nakakaya niyang kumilos, kahit na alam kong malungkot pa din siya sa nangyari kay Lola Rowena. Halika, kumain na tayo, Iha. Palagay nga nitong kanin dyan sa lamesa. Opo, tiya. Kain ka lang, Victoria. Meron pa dong kanin kung gusto mo. Salamat po. Ikaw po, kumusta? Nga pala kagabi, panaginip ko lang ba na nagising ako at nakita kang nakatayo malapit sa pintuan ko? Ha? Ano nakatayo? Tulog na ako kagabi pag-aayos ko lang ng mga gamit dito. Ganun po ba? Parang totoo kasing nangyari. Tumingin ako kay Tia na nakatutok lang sa kanyang pagkain. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin o paano ako makakatulong sa kanya. Tiya, yung tungkol pala sa mga patalim. Naku, Iha. Imelda, nandiyan ba kayo? Teka, parang si Aling Rana yun natin natawag ka, tiya. Imelda! Imelda! Napatayo kami ni Tia at agad nalumbas ng kubo. Base kasi sa boses niya parang mukhang may mga masamang nangyari na kailangan naming malaman. Paglabas namin, nakita namin si Aling Rana na balisang-balisa. Lumapit siya kay Tia Imelda. Alam niyo na bang balita? May natagpuan na naman daw na bangkay sa sapa. Ito na nga bang sinasabi ko? Nakakatakot na talaga dito. Bangkay? Oo, Iha. Base sa nakakita, halos hindi na ito makilala. Gutay-gutay ang katawan at ang brutal ng pagkakapatay sa taong yun. Pumunta ako dito dahil nag-aalala ako sa inyo, lalo na't bago kayo dito. At tong isang linggo lang, bago ang insidente ng nanay mo, may nangyari na ding ganito. Pero ang pagkakaiba noon, hayop yun. At ngayon tao naman. Anong nangyayari sa baryong to? Nag-aalala akong tumingin kay Tia Imelda at ngayon, alam kong hindi na ako namamalikmata. Nakita ko sa mismong labi niya ang kanyang pagngisi bago tumingin kay Aling Rana. Maraming pumasok sa isipan ko, pero pinilit kong iwaglit lahat yon. Huwag po kayo mag-alala sa amin, Aling Rana. Ligtas kami. Kayo din, palagi kayo mag-iingat. Oo, Iha. Alam mo naman na nababahala na din ako lalo na't nangyari na yun sa nanay mo. Basta mag-iingat kayo palagi, ah. Hoy, matanda! Siya ba ang anak ng Rowena na yon? Iharap mo siya sa akin! Nako, siya si Randy. Ang lalaking may galit sa iyong nanay. Pumasok na kayo sa kubo. Ako nang bahala dito. Napatingin ako sa lalaking paparating. Nakita ko sa kanyang ekspresyon ng labis na galit. Nang tumama ang tingin niya kay Tita Imelda, mas nagmadali pa ito. Kinakabahan akong naghanda kung sakaling gulo ang dulot ng lalaking ito. Pumasok na kayo, Iha. Hoy! Mga mamamatay tao! Anong mamamatay tao? Alam kong nanay mo ang may gawa ulit sa bangkay na yon. Siya ang pumatay sa lalaking yon! Anong pinagsasabi ng lalaking to? Ano si Lola Rowena? Hindi natinag si Tia Imelda. Nakipagsukatan lang siya ng tingin sa lalaki. Nang makalapit ang lalaki, inawakan siya ni Aling Rana para pigilan pero tinanggal niya ito. Ilabas mo ang nanay mo! Siya ang dapat na magbayad sa lahat ng krimen na nangyayari sa baryong ito! Anong pinagsasabi mo? Paano mabubuhay sa hinukay na lupa ang ina ko? Talaga? Kung hindi siya, maaaring ikaw. Dahil anak ka niya. Ang dapat sa inyo, sinusunog ng buhay! At sino ka para pumunta dito at pagbintangan kami ng ganyan? Ako? Ako ang isa sa pamilyang matagal nang binabagabag ng pamilyang ito. Nahuli na namin siya noon nang may pinapatay na hayop malapit sa amin. Maraming natakot. Ang baliw mong nanay ang nagdudulot ng gulo dito sa baryo. At ngayon, tao naman ang pinatay. Huwag mong pararatangan ang nanay ko ng kasalanang hindi niya ginawa. Kung wala ka ibang sasabihin ko di puro walang kwentang hinala, umalis ka na dito. Iho, tama na yan. Kararating lang nila. Alam mo naman na patay na si Rowena, di ba? Tigilan mo na to. Oo, Manong. Hindi namin nagugustuhan yung pinagsasabi mo. Si Lola Rowena ay biktima din. Gumising ka!
Hindi ko kayo tatantanan! Mabutit nandito kayo dahil ako mismo ang uhuli at papatay sa inyo kung mapatunayan kong kayo ang may gawa nito! Napayukom ako dahil sa sobrang panginginig ng katawan ko dahil sa galit. Tumingin ako kay Randy na dinuduro-duro pa kami bago siya tuluyang umalis. Napatingin ako kay Tia Imelda. Saka hinawakan ang kamay niya na nanginginig na din. Siya ba? Anong siya, Tia? Siya ba ang lalaki na kaaway ni inay nung araw bago siya mamatay? Hindi ko alam, Iha. Tulad ng sinabi ko, hindi ko namukhaan ang lalaking yun dahil meron akong ginagawa noon. Hana! Saan ka na naman ba nagpupunta? Kanina pa kita hinahanap! Ang asawa ko, pasensya na. Kailangan ko na ulit umalis. Kusa ka na lang nawawala! Ano bang pinagagawa mo? Pasensya na, Pablo. Kinumusta ko lang naman sila eh. Mula sa malayo nakita namin ang matandang lalaking kunot noong tumingin sa amin sa kanapadura. Unang tingin ko pa lang sa kanya, may kakaiba na akong nararamdaman. Naramdaman ko ang pagtanggal ng pagkakahawak sa akin ni Tia Imelda. Saka lumingon sa akin. Magkahalong kaba at pag-aalala akong tumingin sa kanya. Kailangan mo nang bumalik sa Ciudad Victoria. Hayaan mo na ako dito. Ano? Hindi ko yun gagawin, Tia. Lalo na't may tao nagbabanta sa'yo. Kaya nga kinakailangan mo umalis dahil hindi ko din alam kung anong gagawin ng lalaki yun sa atin. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi ako papayag, Tia. Kasama niyo akong haharapin ng lalaking yun. Wala kang alam sa mga tao na dito, Victoria. Wala kang dapat pagkatiwalaan kahit pang malalapit sa atin. Anong ibig niyo sabihin, Tia? Pinaglalaroan nila tayo. Kailangan ko maghanda at gawin ang plano. Anong ibig niyo sabihin? Anong plano? Wala ka nang dapat malaman, Victoria. Para sa kaligtasan mo, sumunod ka sa sinabi ko. Naguguluhan akong umiling pero tumalikod lang sa akin si Tia Imelda. Hindi ko pa din maintindihan kung anong sinasabi niya. Puno ng tanong ang aking isip at kahit isang sagot, wala akong makuha. Sumunod ako kay Tia Imelda. Tia, alam ko ikagagalit mo ito. Pero ayokong iwanan ka dito ng mag-isa. Kung uuwi ako sa syudad, kailangan kasama ka. Alam mo, hindi pa ito alam ni Mama at paano na lang kung malaman niya? Tapos ito pang nangyayari dito. Mas gugustuhin kung masolusyonan muna natin lahat. Kayang solusyonan to, Victoria. Pero ang pagsama mo pa lang dito ay malaking pagkakamali na. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ordinaryo itong baryo. Hindi ko talaga maiintindihan, Tia, kasi walang nagpapaliwanag Alam sa akin. kong hindi ka maniniwala. Ngunit maaaring totoong merong aswang dito sa baryo. Anong ibig niyo sabihin? Pinaglalaroan tayo ng aswang na maaaring pumatay sa aking ina at sa taong nandun sa sapa. Aswang? Paano nagkaroon ng aswang, Tia? Baka masyado ka nagpapaniwala sa... Alam ko dahil ako mismo nakakita. Nakita ng dalawang mata ko na merong aswang dito sa baryo. Nakita niyo? Oo. Nung bata pa lang ako, nakita kong kinakatay ng aking ina ang isa sa mga nahuli niyang aswang. Mangangatay siya ng aswang, Victoria. Ano? Mangangatay ng aswang? Tia, hindi ito magandang kwentong bayan. Alam ko hindi ka maniniwala. At hindi mo na kailangang paniwalaan ang lahat, Victoria. Bumalik ka na ng syudad. Babalik din ako at ako na mismo magsasabi sa iyo na tungkol sa nangyari kay inay. Tumalikod siya sa akin at iniwan ako doong tulala at hindi halos maproseso ang lahat ng sinabi ni Tia Imelda. Dahan-dahan akong napaupo sa maliit na silya na nakita ako at napahawak sa aking sentido. Bigla akong naalala ang mga patalim na nasa kusina. Totoo ba? Isang mangangatay ng aswang si Lola? At ang nakita ni Randy na pinapatay na hayop noon ni Lola ay aswang? Teka, ang hirap paniwalaan. Napasabunot ako at pinilit na pakalmahin ang sarili ko. Pumikit ako at pinakiramdaman ang paligid. Tanging huni ng ibon ang aking narinig kasabay ng pag-ihip ng hangin. Hindi nagtagal, may narinig akong papalapit na yabat. Binuksan ko ang mga mata ko at kinakabahang tumayo at lumapit sa pinto. Sino
na naman ngayon ang pupunta dito? Tao po! Tao po! Magandang tanghali po! Boses ng isang babae. Magandang umaga po, ma'am. Kayo po bang nababalitaan kong doktor na dumating dito sa baryo? Ang taong bumungad sa akin ay isang babaeng buntis. Hawak-hawak niya ang malaki niyang tiyan habang inosenteng nakatingin sa akin. Ngumiti naman ako at tumango. Maaari ko po ba kayong makausap? Victoria, sino kinakausap mo? Magandang tanghali po. Ako po si Pamela. Isa po ako sa mga residente dito sa ating baryo. Hinahanap ko po kayo dahil nagbabakasakali po akong totoo ang kumakalat na balita na kayo'y isang doktor at nurse. Kami nga, Iha. Halika, pumasok ka. Lumapit si Tia Imelda sa kanya at inalalayan na siyang pumasok sa aming kubo. Isinantabi ko naman muna ang tensyon sa pagitan naming dalawa dahil mukhang kailangan ng babae ng tulong namin. Napansin ko ding sa laki at hugis ng kanyang tiyan. Mukhang malapit na siyang manganak. Galing ka pa saan, Iha? Mukhang malayo ang iyong nilakad. Victoria, kuhaan mo muna siya ng tubig. Opo, Tia. Anong pakay mo dito, Iha? Maaari po ba akong manghingi ng tulong sa inyo? Isa po akong ulilang anak. Wala na akong mga magulang dahil namatay po sila dahil sa sakit. At ang aking asawa, tinakbuhan niya ako nang malamang buntis ako sa aming anak. Uminom ka muna ng tubig, Pamela. Hindi mo kailangan magmadali. Maraming salamat. Ako na lang ang mag-isa sa bahay at nangangamba ako para sa kaligtasan ng aking anak. Nararamdaman kong malapit na akong manganak at gusto ko sanang pumunta sa ospital pero wala akong pera o kahit pamasahe lang papunta doon. Kaya nagbabaka sakali lang ho sana ako. Kung pwede niyo akong tulungan, ibibigay ko po lahat ng meron ako. Basta tulungan niyo lang po ako. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa aming tatlo. Lumapit ako sa kanya at tinabihan ko siya sa pag-upo. Tiningnan naman ako ni Tia at base sa ekspresyon ng mukha niya, mukhang alam na niya ang sasabihin ko. Handa kaming tumulong sa iyo, Pamela. Iha, ako nang bahala sa kanya. Kailangan mo ng... 5 araw ako nakaliban sa trabaho pero hindi yun dahilan para huminto din ako sa pagtulong sa tao. Sinasabi ko lang po ito kung pwede. Oo naman, Pamela. Nandito kami para tumulong sa iyo. At sigurado akong kailangan mo, Tia, ng tulong ng nurse para maging alalay kapag nanganak na siya. Kailangan muna kitang tingnan, Pamela. Wala akong gamit na dala. Pero pwede ko bang tanungin kung nakakaramdam ka na ba ng paghilab ng tiyan? Opo, doktora. Kahapon po at ngayong umaga. Kaya kinakabahan po ako dahil baka lumabas ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Kailangan mong maglakad-lakad para hindi maging mahirap ang iyong panganganak mamaya. Kaya magiging payo ko, uuwi ka ngayon sa inyo at doon natin isasagawa ang iyong panganganak. Mas magandang doon ka manganak dahil nandun ang lahat ng kailangan mo kaysa dito. Opo, wala pong problema, Dok. Sasamahan ko siya, Tia, papunta sa kanyang bahay. Ako na magdadala ng ibang mga gamit na pwede kong dalhin. Nakita ko ang pagdadalawang isip sa mata ni Tia Imelda. Alam kong hindi niya gusto ang planong ito. Lalo na't nasa isip na niyang uuwi na ako ngayong papuntang syudad. Pero hindi ako papayag. Kukuhain ko ang oportunidad na ito para makasama pa din si Tia at ilayo siya sa kapahamakan. Sige, mauna na kayo doon. Susunod ako. Nasaan ulit ang bahay mo, Iha? Maraming salamat po, doktora. Ang bahay ko po ay yung nasa dulo ng kanto po. Yung nag-iisang bahay doon na kulay dilaw po ang pinto. Sige. Ihanda ko muna mga kailangan kong gamitin sa panganganak mo. Victoria, mag-iingat kayo sa pagpunta doon. Opo, Tia. Kayo din po. Sandali lang, Pamela. Kukuha lang ako ng malilinis na tuwalya at iba kong kagamitan. Tumango siya at ngumiti sa akin. Ngumiti naman ako pabalik at pumunta sa aking kwarto. Dinala ko ang mga kailanganin ko sa panganganak ni Pamela. Tulad ng malinis na tuwalya, alkohol, bulak at gloves. Lalabas na sana ako.
nang biglang pumasok si Tia sa kwarto. Victoria, hindi mo na kailangan sumama. Kaya ko na to mag-isa. Hindi po, tiya. Alam mo pong kapag nanganganak, hindi kaya ng walang alalay. Buhay ng batang nakataya dito. Buhay mo din ang iniingatan ko. Walang mangyayaring masama sa akin, tiya. At hindi din ako papayag sa plano mong iuwi ako sa syudad. Kung gagawin mo pa din yon, mawawalan na ako ng ibang paraan kundi isamang mga pulis dito at magkaroon ng investigasyon. Walang maniniwala sa kanila. Magkukulong lang ang inosenteng tao. Eh di hayaan mo akong tumulong sa'yo, tiya. Kung gusto mong makamit ang hustisya, gamit ang sarili mong paraan, kasama mo ako. Hindi ka nga naniniwala, di ba? Na may aswang? Paniniwalaan ko, tiya. Kahit ano pa man niyang nilalang dito sa baryo. Basta't masiguro kung hindi ka hahantong sa nangyari kay Lola at sa ibang mga tao dito. Napapikit siya at pinunasan ko naman ang aking luha. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Alam kong masyado akong makulit, tiya. Pero mahal kita eh. At nag-aalala ako para sa'yo. Kaya ako ito ginagawa. Sana maintindihan mo din. Kung totoo mang may aswang, at nandun sila sa labas, at kaya nilang pumatay ng marami pang tao, yun ang nakakapagbigay sa akin ng matinding takot. At hindi ko kayang magpakaduwag, tiya. Naramdaman ko ang yakap niya pabalik. Ngumiti ako at lumayo na sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at pinahid ko ang luhang tumutulo mula dito. Sabay tayong lalaban at aalis sa baryo nito. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Buo na po ang desisyon ko. Tumango siya at tinulungan akong ayusin ang mga gamit ko. Hindi na siya nagsalita pa. Lumabas na kami ng kwarto at hinarap ko si Pamela na mukhang pinipilit na hindi indahin ang sakit na nararamdaman mula sa kanyang tiyan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Pamela, hindi magtatagal makakasama mo ng anak mo. Oo nga po. Medyo kinakabahan ako. Pero sana maging maayos ang paglabas ng anak ko. Magtutulungan tayo, huwag ka mag-alala. Halika na. Sige, mauuna na po kami, doktora. Mag-ingat kayo sa daan, ha? Hahabol ako pagkatapos kong ayusin ang lahat ng dadalhin ko. Opo, tiya. Ikaw din po, mag-iingat ka. Tumango si Tia at inalalayan ko naman si Pamela palabas ng bahay. Dahan-dahan kaming naglakad habang siya'y hinahawakan naman niya ang kanyang tiyan. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan muna nating magpahinga, ha? Medyo makakaya ko naman. Pero magsasabi ako kung sakali. Alam mo ba, nagpapasalamat talaga ako dahil nandito kayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakali mang walang tutulong sa akin sa panganganak. Yun nga din ang iniisip ko. Maraming maaaring mangyari kung walang kasama ang buntis sa panganganak. Tama ka, lalo na ngayon. Nag-aalala ako para sa kaligtasan ng anak ko. Simula nang mamatay si Aling Rowena, naging madalas ang pagkakaroon ko ng panaginip tuwing gabi. Parang nararamdaman ko ding may nakabantay sa harap ng bahay ko. Nag-aalala akong yun ang sinasabi ni Aling Rowena na mga aswang. Kilala mo si Lola Rowena? Oo, kilala ko siya. Mabait at para ko na nga siyang magulang. Siyang napupuntahan ko palagi kapag kailangan ko ng tulong. Kaya lungkot talaga ako nang mabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Anong klaseng tao si Lola? At anong aswang? Tulad ng sinabi ko, mabait na tao si Aling Rowena. Pero dahil sa minsan kakaiba niyang kilos, nilalayuan siya ng ibang mga tao dito sa aming baryo. Minsan kasi nakikita nila siyang nasa gubat. Parang may pinapatay. Pinapatay? Oo. At isang beses noon, sinabi niyang kailangan ko daw mag-ingat. Dahil nga dito sa mga aswang, ang mga pinapatay niya. Kumakatay siya ng aswang tulad ng isa sa mga anak niya. Anong ibig mong sabihin, Pamela? Anong tulad ng isa sa mga anak niya? May 2 anak si Aling Rowena at isinado ng nanay mo. Hindi ko lang alam kung sino sa kanilang 2 katulong niya nung bata pa lang ang mga anak niya. Hindi kita maintindihan. Si Aling Rowena ay isang mangangatay ng aswang. Siya ang nagpoprotekta sa mga tao dito laban sa mga aswang at hindi naniniwala ang ibang mga tao na aswang nga ang pinapatay niya. Kaya may mga nakakaaway siya at nung mga bata pa lang ang mga anak niya, may nasabi siyang palagi niyang katulong nun. Isang anak na may
alam sa lahat ng alam ni Aling Rowena. Si Mama o si Tia, isa sa kanila. Mangangatay ng aswang. Oo. Alam kong mahirap paniwalaan pero yan ang totoo. At simula nang mamatay si Aling Rowena, lumaganap na naman ang brutal na pagpatay sa mga tao. At malakas ang kutob kong aswang ang may gawa nito. Sa ilang taong paninirahan ko dito, nakakakita na din ako ng iba't ibang klaseng aswang. Natameme ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang lahat ng sinabi sa akin ni Pamela. Bigla akong napaisip kung sino ang anak na sinasabi ni Pamela. Wala akong alam sa nakaraan nila mama. Kaya hindi ako sigurado kung sino ang unang paghihinalaan ko. Pwede ba tayong magpahinga muna? Oo naman. Ayun, may upuan dun sa ilalim ng puno. Dun muna tayo magpahinga. Salamat. Medyo masakit na kasing tiyan ko eh. At madali na ako mapagod. Naiintindihan kita. Yan talagang mga nararamdaman na nagbubuntis. Kakayanin ko to para sa anak ko. Nandito kami para sa'yo, Pamela. Natigil ako sa pagsalita na may makita akong matanda sa hindi kalayuan. Hindi ko masyadong makita ang kanyang mukha pero nakikita ko kung saan nakaharap ang katawan niya. Napalingon ako kay Pamela na nahihirapan at parang nananakit ang tiyan. Sinong matandang yun? Parang nakatitig sa tiyan mo, Pamela. Hindi pa po kaya ako manganganak. Masakit ang tiyan ko. Parang may pumipisil. Huminga ka ng malalim, Pamela. Malayo pa ba tayo sa bahay mo? Medyo may kalayuan pa. Hindi pa pumuputok ang panubigan mo. Ituon mo muna ang atensyon sa paghinga mo. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng tiyan niya saka lumingon ulit sa matandang lalaki na nakatingin kay Pamela. Lumingon ako kay Pamela na pinagpapawisan na. Ayoko maginala. Pero siya bang dahilan ng pananakit ng tiyan ni Pamela? Natatakot ako para sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Lumingon ulit ako sa matandaan ng liit ang mga mata ko nang may makita akong isang matandang babaeng lumapit sa kanya at inalalayan siya palayo sa amin. Napakunot noo ako. Mukhang pamilya ng babae pero hindi ko masyadong namukaan. Ayos ka lang ba, Pamela? Nawawala na ng sakit. Hindi na kagaya ng kanina. Hindi kaya. Anong hindi kaya? May nakita ko matindang lalaki nakatitig sa'yo kanina. Hindi mo ba yun napansin? Matandang lalaki? Siya ba yung madalas ko na makita na nakaabang sa bahay ko? Hindi ko siya naaaninag. Dahil palagi siyang malayo pero parang siya nga sinasabi mo. Bakit kanya sinusundan? Anong pakay niya? Hindi ko alam. Pero natatakot ako. Baka may masama siyang gawin sa akin at sa anak ko. Uminahon ka, Pamela. Walang mangyayaring masama sa'yo. Babantayan ka namin. Maraming salamat. Alam kong isang aksidente ang pagkakaroon ko ng anak. Pero gusto kong ipadama sa anak ko na hindi ko kailanman pinagsisisihan. Nabuo siya. Kahit na walang hiya ang kanyang ama. Palalakihin ko siya tulad ng gusto kong pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Magagawa mo yan lahat, Pamela. Hindi ka namin nahayaan. Utang ko sa inyo ang buhay namin ng anak ko. Wala kang utang. Gusto namin itong pagtulong sa'yo. Halika na. Maghahapon na din. Kaya mo na bang maglangkad? Oo. Medyo hindi na humihilab ang tiyan ko. Sige. Humawa ka lang ulit sa braso ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi ko mapigilang maantig ang puso ko dahil sa kwento ni Pamela. Naalala ko noon ang pinagdaanan din namin ni Mama simula nang isinilang ako. Alam mo ba, lumaki din akong walang ama. Ha? Yung nanay mo, tinakbuhan din ng asawa niya? Tama ka, pero tulad mo, hindi ako pinabayaan ni Mama. Minahal niya ako at wala siyang pagkukulang sa akin. Nakikita ko si Mama kaya alam kong lalaki ding maayos siyang anak mo kahit wala siyang ama. Alam mo, lumakas ang loob ko sa sinabi mo, Victoria. Akala ko mag-isa lang ako nakakaranas ng ganito sa mundo. Marami, Pamela. At lahat nalalagpasan basta't lumalaban. Tumango siya at nakita ko ang aliwala sa kanyang mukha. Hindi nagtagal,
may nakita ulit kaming isang pamilyar na figura. Yun ang lalaking pumunta sa loob ng kubo kaninang umaga. Umasim ang mukha ko. Mukhang mula siya sa gubat at may dalang mahabang kahoy. Hindi naman kami nito napansin. Hindi ba yung si Randy? Naku, yan ang palaging maingay sa lahat ng ginagawa ni Aling Rowena. Siya pang nagkakalat na baliw si Aling Rowena. Kilala mo siya? Pumunta din siya kaninang umaga sa kubo, naghahanap ng gulo. Talaga? Mhm. Hindi talaga nagbabagong yung lalaki na yun. Ang lola niya kasi noon, biglang nawala at natagpuan na lang niya bigla sa gubat. At alam mo ba kung bakit siya galit na galit kay Aling Rowena? Kasi siya ang unang nakakita sa bangkay ng lola niya noon. At yung iniisip niya na si Aling Rowena ang gumawa. Lalo na't minsan niya nakitang may pinapatay na mabangis na hayop ang lola mo. Pero wala siyang pruweba at hindi din ako naniniwalang kayang pumatay ni Aling Rowena ng tao. Kaya pala gano'n na lang ang galit niya. Ako, oo na. Kahit nung namatay pang lola mo, hindi pa din tumigil. Kasi nga 'di ba, may pamilya si Aling Rowena at iniisip niya kayo ang gumawa ng pagpatay kagabi. Hindi namin yun magagawa. Anong klaseng kalokohan yung mga paratang niya? Tama ka. Sana kung sino man ang mangangabala sa ating aswang, mawala na o maisipang umalis na. Pero ang sabi ni Tia Imelda, pinaglalaroan tayo. May sinabi ka ba, Victoria? Wala. Hindi ka pa ba napapagod ulit? Hindi. Malapit na tayo. You know, dilaw na pinto. Napatingin ako sa bahay na natatanaw namin. Isa yung maliit na bahay na mukhang pinagtagpi-tagpi na. Naaawa ako sa sitwasyon ni Pamela. Nakikita ko talaga ang paghihirap ng siya lang mag-isa. Maraming kalat sa paligid at matataas na ang mga damo. Pasensya na. Masyadong maraming basura. Madalas na kasi ako mapagod kaya hindi ko na ito nagagawa. Pero kapag maging maayos na ulit ako, lilinisin ko dito. Ayos lang. Hindi naman problema sa akin ng mga kalat. Pero mag-iingat ka sa dinadaanan, baka madulas ka. Tumango siya at dahan-dahan kaming pumasok sa kanyang bahay. Nagbukas siya ng gasera. At kung gaano kaliiting na ng bahay, ganun din kaliit ang loob nito. Kukuha sana siya ng upuan, pero inunahan ko siya. Magpahinga ka muna, Pamela. Umupo ka dito. Paggabi na din, baka maya-maya dadating na yun si Tia Imelda. Sige, salamat ulit. Walang anuman. Kung nararamdaman mo ulit ang pagilab, sabihan mo lang ako. Lalo na kung pumutok na yung panubigan mo, ha? Sige. Teka, Victoria, hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako pero parang nakita ko ang matanda doon. Ha? Anong matanda? Yung kinikwento mo? Oo, pero bigla siyang nawala. Natatakot ako. Parang kung hinahabol niya ako para kainin ang anak ko. Huminahon ka. Isasarado natin ang pinto para hindi ka kabahan. Sige, ayoko makita ulit ng matandang yun. Pamela, tumingin ka sa akin. Huminga ka ng malalim, tsaka ibuga mo. Ganyan nga. Mas magiging kalmado ang anak mo kung kalmado ka din. Natahimik siya. Mahigpit pa din siyang nakahawak sa akin. Sinabayan ko lang ang kanyang bawat paghinga at paminsan-minsan, pinupunasan ko ang pawis niya. Habang iniisip ko kung sino ang nakita ko kaninang matanda, biglang mayroon akong naalala. Pamela, ilang taon ka nang naninirahan dito? Simula pagkabata, dito na ako lumaki. Bakit? Kilala mo ba si Aling Rana at ang asawa niyang si Manong Pablo? Oo naman. Pero si Aling Rana talagang kilalang kilala ko. Matalik silang magkaibigan ni Aling Rowena. Pero 2 taon bago silang ina mo at tiyahin mo, umalis si Aling Rana at nanuluyan sa ibang baryo. Pagkatapos ipinanganak ang 2 bata, siguro nung nasa 10 anyos silang 2, bumalik naman si Aling Rana at may asawa na siya, si Manong Pablo. Ang alam ko, hindi na tulad noon ng kanilang pagkakaibigan at hindi ko alam kung kailan sila umalis ulit. Pero biglang nawala muli ang mag-asawa. Kababalik nga lang nilang 2 nitong taon at palaging ikinukwento sa akin ni Aling Rowena na hindi sila nagkakasundo ni Aling Rana. Teka, hindi nagkakasundo. Iba yung narinig ko kay Aling Rana. Mukhang maayos naman silang 2. Naku, hindi ko alam. Pero yun ang kinukwento sa akin ng lola mo. Nalilito na ako. Sino yan? Ako nang haharap.
Diyan ka lang, Pamela. Sige, huwag mo munang bubuksan kagad. Victoria, nandyan ba kayo? Si Tia Imelda. Akala ko naligaw ako ng bahay. Nandito pala kayo. Pasok ka po, Doktora. Anak ko, huwag ka nang tumayo. Kumusta ka? Ayos lang naman po. Medyo nakakaramdam na ng sakit pero hindi pa masyado. Kung tama ang pagkakaalam ko, bukas ka ng umaga o gabi manganganak. Pero mas mabuting nandito na kami. Maraming salamat po sa inyo. Natatakot po talaga ako mag-isa dito eh. Tumangulang si Tia Imelda saka tumingin sa labas. Bigla akong napansin na may ibinuho siya sa pinto. Kaya lumapit ako sa kanya at tiningnan ang kanyang ginagawa. Ano pong ginagawa niya, Tia? Wala ito. May inilalagay lang ako. Tia, may nasabi mo pala sa akin si Pamela. Gusto kong malaman kung totoo. Ang ano? Totoo po bang isang mangangatay ng aswang si Lola? Natahimik siya. Hindi siya lumingon sa akin kaya mas lalong lumakas ang hinala kung tama ako. Hindi nagtagal. Tumingin siya sa akin. Blanko ang kanyang ekspresyon at alam kong hindi niya nagugustuhan ang tanong ko. Gusto ko lang malaman kung totoong meron. Ang dapat mong isipin ay ang kaligtasan mo. Ilalapag ko lang itong mga dala ko. Huwag mo na ulit akong tatanungin tungkol dyan. Napakagatlabi ako tiningnan lang si Tia Imelda na ipasok sa loob ang kanyang mga dala. Mukhang marami siyang sala ngayon dahil punong-puno ang kanyang lalagyan. Napabuntong hininga na lang ako at naisipan na bukas ko na lang ulit tatanungin si Tia. Hindi nagtagal sumapit ang gabi. Napapansin ko na ang pagdaing ni Pamela habang nakahawak sa kanyang likod. Nandito naman ako sa tabi niya, nakaalalay habang si Tia ay kanina pa nag-iikot sa loob ng bahay na para bang may hinahanap. Medyo sumasakit na talagang tiyan ko. Huminga ka ng malalim. Parte yan ng proseso. Hindi pa pumuputok ang panubigyan mo kaya hindi ka pa manganganak. Apo, Doktora. Aray. Hawakan mong kamay ko. Pinisil ni Pamela ang kamay ko. Kalmado lang akong tumingin sa kanya para mawala ang kanyang kaba. Kung gusto mong matulog, magpahinga ka muna. Sumasakit pa din ba? Hindi na masyado. Pero susubukan kong matulog. Ayos lang ba sa inyo dito matulog sa maliit kong sala? O pwede naman dun sa aking kwarto? Hindi. Mas kailangan komportable ka. Hayaan mo na kami dito ni Tia Imelda. Hindi naman kami matutulog. Sigurado ba kayo? Oo. Huwag kang mag-alala sa akin. Sige, magpapahinga na muna ako. Kung sakaling kailangan ko ng tulong ninyo, tatawagin ko kayo. Oo naman. At isa pa, bibisitahin kita palagi sa kwarto mo. Inalalayan ko si Pamela papunta sa kanyang kwarto. Pagpasok namin doon, agad kong napansin ang halos masisira ng bintana ng kanyang kwarto. Napakunot-no ako at tinuro yun. Pamela, mukhang mabubuksan na yung bintana. Wala ka bang lubid na pwedeng itali dyan? Bukas na lang siguro. Matagal na yung ganyan eh. Medyo lumambot lang ang kahoy dahil sa madalas na pag-ulan. Sigurado ka? Baka malamigan ka dito. Oo, ayos lang. Medyo sanay na din ako. Nahihiya nga ako sa inyo ni Doktor eh. Ay, naku, huwag kang mag-alala sa amin. Nandito lang kami. Tumango siya at humiga na sa kama. Minantayan ko na lang muna siya habang unti-unti siyang makatulog. Alam kong ilang oras, magigising din siya agad dahil sa paghilab ng kanyang tiyan. Pero lumabas muna ako sa kwarto para kausapin si Tia Imelda. Paglabas ko, nagulat ako nang makita ko si Tia na may hawak na matalas na bolo. Bakit ka may bolo, Tia? At ano po ito mga dala mong patalim? Mas mabuting handa tayo, Victoria. Itago mo itong isang patalim sa'yo. May susugod sa atin ngayon na aswang? Hindi ko alam. Pero mas mabuting maging alerto tayo. Lalo na't mukhang alam na ng aswang na nandito tayo. May nararamdaman akong sumusunod sa akin kanina. Tia, ikaw bang sinasabi ni Pamela na isang anak ni Lola na nangangatay din ng aswang? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Diretso lang siyang tumingin sa akin pero hindi niya ako sinagot. Napapikit ako, saka umupo sa tabi niya.
Bakit hindi niyo po sinasabi sa akin ng totoo? Ikaw ba o si Mama? Labas ka na sa usapan tungkol dyan. Di mo na dapat yan inaalam. Pero bakit po? Bakit hindi niyo sa akin masabing nakaraan niyo? Pamilya din naman ako eh. Tapos, ano mapapala mo kung malalaman mo, Victoria? Mapapatay ba lahat ng aswang na nandito kung sasabihin ko sa'yo? Hanggat buhay ang pinuno ng mga aswang, patuloy magiging magulo ang baryong ito. Anong ibig niyo sabihin, Tia? Kaya hindi maubos-ubos ni nanay ang mga aswang dito sa ating baryo dahil merong namumuno sa kanila. Patuloy na dadami ang mga nilalang na yon kung hindi ko malalaman kung sino ang pasimuno ng lahat. At posible bang ang pumatay kay Lola ay yung aswang na yon? Tama ka. Kaya kailangan ko siyang mahanap at makaharap. Ipapadama ko sa kanya ang ipinaranas niya sa akin. Pareho kaming napatayo ni Tia Imelda nang sumigaw si Pamela. Nanginginig ang mga paa kong tumakbo papasok sa kwarto ni Pamela at nakita namin ang isang malaking aswang na may mahahabang dila at mapupulang mga mata. Ang katawan nito ay halos isa at kalahating katawan ng isang tao. Kaya nakakatakot ang laki nito. Agad na hinarap yun ni Tia at sinubukang tagain ang dila nito. Pero agad naman itong nakailag. Nilapitan ko si Pamela at binuhat siya palayo sa aswang. Kukuhain niyang anak ko. Kakainin niyang anak ko. Alam kong ikaw ang pumatay sa nanay ko. Tayo ang magtutuhos! Sumugod si Tia at tinaga ang aswang. Natamaan naman ito kaya napahiyaw ito ng malakas. Hindi naman nasundan ni Tia ang mabilis nitong kamay kaya natamaan sa dibdib si Tia at tumilapon siya malapit sa amin. Tia! Ay, Diyos ko! Kaya ko na to. Kaya ko na to, Victoria. Umalis na kayo dito. Pero Tia! Iligtas mo si Pamela at ang kanyang anak. Dalian mo! Ikaw lang maaasahan ko, Victoria. Susunod ako. Hindi mo kayang kalabanin siya ng mag-isa. Kaya ko. Dahil ako ang sinasabi ng mga tao dito kasama ni Inay sa pangangatay ng mga aswang. Kaya umalis na kayo! Parang may bumara sa lalamunan ko sa sinabi niya. Natauhan lang ako nang hinila ako ni Pamela palabas ng bahay. Hindi ko kaya malagay sa peligro ang aking anak, Victoria. Tulungan mo ko. Napatingin ako kay Pamela na lumuluha habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Napapikit ako bago tumingin sa paligid. Madilim at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Kaya ang unang pumasok sa isip ko ang ginawa ko. Kailangan nating umalis sa lugar na to. Imelda! Hindi ko alam kung nasaan na kami. Saktong nagpakita na ang natatabunan na buwan kanina, kaya nakita ko na ang aming paligid. Doon ko nakita na nasa gitna na pala kami ng kagubatan. Hawakan mo lang ang mga kamay ko. Nasaan na tayo? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Victoria, parang may nakasunod sa atin. Peste. Dito ka magtago, Pamela. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Pero ikaw, Nilagay ko ang isang daliri ko sa aking labi dahilan para mapatahimik siya. Tumangulang ako sa kanya at dahan-dahang lumabas. Kinapa ko ang kutsilyo na itinago ko kanina. Mahigpit ko yung hinawakan. Mas lalong lumalakas ang yapak at alam kong malapit na ang kalaban. Lilingon na sana ako sa aking likod na biglang naramdaman ko ang isang malakas na palo sa aking ulo. Hindi na ako nakalingon. Bumagsak na lang ang aking katawan kasabay ng pagkawala ng aking malay. Bigla akong napamulat at hinawakan ang aking ulo. Nang maalala ko kung nasan ako, doon lang ulit pumasok sa utak ko ang narinig kong sigaw ni Pamela kanina. Halos matumba ako na makita ko ang bulwak na tiyan ni Pamela. Lalapit na sana ako sa kanya. Nang mauna sa akin si Tia at tinakpan na malaking sugat sa tiyan nito. Tia! Ligtas ka! Pumunit ka sa damit mo na malaking tela. Siguraduhin mong malinis, dalian mo! Opo! Oh, Diyos ko! Ang anak ni Pamela! ang anak ko. Hindi ko malanasilayan ang aking anak.
Nanginginig ang kamay kong binigay ko kay Tia ang malapad na tuwalya at agad niyang tinakpan ang sugat. Pero base sa aking nakikita, huli na ang lahat. Napakabilis na mga pangyayari at hindi ko halos maproseso na ang babaeng kausap ko kanina ay nag-aagaw buhay na ngayon. Ang anak ko, tinagay ng aswang. Napakawalang hiya nila. Pamela, huwag kang manigas. Mas lalong lumalabas ang dugo mo. Wala nang silbi ang aking buhay, doktora. Kung wala na ang aking anak, mas mabuting wala na din ako. Hindi! Pamela, lumaban ka! Akala ko ligtas ako. Hindi! Tia, may magagawa pa tayo. Huwag tayong susuko. Patawarin mo ako, Iha. Pero wala nang buhay si Pamela. Hindi! Hindi maaari! Napaluhod ako at bumuhos ang aking luha. Lahat ng pinag-uusapan namin kanina ni Pamela ay bumalik sa alaala ko. Lahat ng pangarap at kagustuhan niya para sa kanyang anak ay nawala nilang na parang bula. Anong ginawa mo, Imelda? Napatingin kami sa lalaking dumating. Namukhaan namin siya. Si Randy. May hawak siyang itak at gulat siya nang makitang nasa harapan si Tia. Puno ng dugo ang katawan habang katabi ang patay na katawan ni Pamela. Sinasabi ko na nga ba? Nahuli na kita! Ito lang ebidensyang kailangan ko para patayin ka! Randy! Hindi! Hindi ang tiya ko may gawa nito! Huwag mong pagtakpan ang tiyahin mo! Alam kong siya talaga ang mamamatay tao na nakita din ng lola ko. Sinabi niyang may bata siyang nakita noon na pumapatay din ng hayop at sa bangkay ni lola. May nakita akong maliit na tsinelas. Sa'yo yun! Pinatay mo ang lola ko! Hindi! Mali ka ng taong sinasabihan mo ng ganyan. Yung aswang na kinalaban ni Tia ang kumain sa anak ni Pamela! Hindi ako naniniwala sa inyo! Tama nang makitang 2 taong pinatay mo! Anong 2 tao? Hindi mo ba yan nakikita? Pinatay din niya ng mamamatay tao mong tiyahin! Napatingin ako sa kanan ko at doon ko nakita ang pamilyar na matandang nakahandusay sa damuhan. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Marami itong saksak sa katawan at mukhang may galit ang gumawa nito. Agad na tumingala ako kay Tia. Hindi siya nagsalita. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mga mata. Habang nakatitig ako sa kanya, nakita kong dumapo ang mata niya sa katawan ng matanda bago dahan-dahang ngumisi. Nanindig ang balahibo ko sa nakita ko. Doon ko mas namukhaan na ang matandang lalaking patay ay ang asawa ni Aling Rana. Tia, anong ginawa niyo? Totoo ba? Kayong pumatay kay Manong Pablo? Kailangan mo nang umalis dito, Victoria. Anong ibig mong sabihin na umalis? Pagkatapos ng lahat ng ito, papaalisin mo ako? Sino ba talaga dito ang kalaban, Tia? Sino? Paniwalaan mo gusto mong paniwalaan. Hindi ko kailanman malilinis ang pangalan ko sa kahit sino. Dahil totoo ang sinabi ni Randy. Ako ang pumatay sa kanyang lola. Sinasabi ko na nga bang walang hiya ka! Lumapit si Randy kay Tia Imelda habang ang itak ay nasa nakaambang tatagain si Tia. Agad akong kumilos at lumapit kay Tia. Pumagitna ako sa kanilang dalawa at dahil doon nawala ng balanse si Randy at nataga niya ang aking kamay. Victoria! Anong ginawa mo? Alam kong hindi mo yung magagawa, Tia. Sabihin mong totoo. Ikaw ba talagang pumatay? Napahinto naman si Randy. Gulat sa nangyari sa akin. Doon ko lang nakita na hindi niya talaga gustong pumatay. Dahil lang sa galit, kaya niya ito nagagawa. Lumingon ako kay Tia na nilalagyan ng tela ang aking kamay na sumisirit pa rin ng dugo. Sabihin mo sa akin, Tia. Anong totoo? Si nanay. Isang albularyo ng mga bata pa lang kami. Pero hindi niya sinasabi sa mga tao dahil gusto niya maging ligtas kami mga anak niya. Meron lang siya ginagamot ng mga tao. Pero hindi kumalat ang balita na isa siyang albularyo. At isang araw,
Nakita ko na lang siya may pinapatay na nilalang. Nakakatakot. At doon ko nalaman na sinimulan niya ang pagpatay sa mga aswang para din sa kaligtasan namin. At dahil gusto kong tumulong, pinilit ko si nanay na turuan ako. At nung isang araw, naligaw ako sa gubat. Doon ko nakita ang yung Lola Randy. Pinipilit niyang kumawala sa aswang, pero hindi niya nagawa. At ako, naduwag ako. Tingnan ko lang kung paano siya patayin ng aswang. At dinala ko yun hanggang pagtanda ko. Kung mas tinapangan ko pa, siguro hindi siya mamamatay. Pero bata ka pa lang noon, Tia. Hindi ikaw ang pumatay kay Lola? Totoong aswang ang pumatay sa kanya? Siyang matandang yan ang pumatay sa nanay mo. Hindi ko alam na si Manong Pablo palang aswang na nakita ko noon dahil saan yung aswang siya. At ngayon ko lang nalaman ang lahat. Naiiyak kong inabot ang pisngi ni Tia. Ramdam ko ang sakit sa bawat higbi niya. Parehong sakit nung umiiyak siya sa puntod ni Lola Rowena. Magsasalita na sana ulit ako. Nang biglang may marinig kaming malakas na pagpagaspas ng pakpak. Napatingin kami sa taas. At laking gulat namin nang makita namin ang kalahating katawan ni Aling Rana. Ang asawa ko! Mamatay kayong lahat! Victoria, kailangan mong umalis dito! Lahat! Tulong! Mabilis na lumapit si Aling Rana kay Randy at tinangay siya papunta sa taas. Agad na napakilo si Tia Imelda at nakita kong naglabas siya ng scalpel at walang pagdadalawang isip na binato niya ang aswang. Tumama sa katawan ng aswang ang scalpel kaya nabitawan nito si Randy. Bumagsak naman ang katawan ni Randy sa damuhan. Pero hindi pa yon kataasan kaya ligtas pa din siya. Nag-aalala akong lumapit sa kanya. Walang hiya ka, Imelda! Pareho lang kayo ng iyong ina! Kung alam ko lang na ikaw ang anak niyang matagal na naming hinahanap, matagal na din kitang pinatay! Ikaw ang pumatay kay inay? Oo! Ako nga! Dahil palagi nilang nakukuha ng atensyon ng mga tao ay si Rowena. Pati na din ang nagugustuhan kong lalaki. Ang tatay ninyo, mabuti naman at namatay dahil nanunod sa pangingisda. At nang umalis ako, pagbalik ko, ganun pa din. Siya pa rin ang gusto ng lahat. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Pablo. Siya ang nagbigay sa akin ng ganitong abilidad na hindi ko naman ikinasisisi. Dahil lahat ng gusto kong patayin ay napapatay ko. Natutulungan pa ako ng asawa kong tumawag ng iba't ibang uri ng aswang dito para hindi kami papakinalaan ng mga tao. Pero anong nangyari? Pinapatay ng iyong nanay! Napakagaling! At dahil alam kong magiging komplikado ang lahat kung papatayin ko siya na walang rason, plinano ko ang lahat ng ito. Pinaniwala ko ang mga taong siya ang dapat katakutan nila dahil pumapatay siya. At tingnan mo, naniwala ang mangmang na lalaking yan! Ikaw ang pumatay sa lola ko? Oo! Ako nga! Hindi na natapos ni Aling Rana ang sinasabi niya nang tinagasan ni Tia Imelda. Agad itong naglupasay sa damuhan. Umalis na kayo dito! Ako na ang bahala sa lahat! Hindi kita iiwan, Tia. Sasama ka sa amin. Randy, sa'yo ko ipauubay ang aking pamangkin. Iligtas mo siya! Naramdaman ko naman ang paghawak sa balikat ko ni Randy. Gulat ako lumingon sa kanya. Ang aking mga mata ay nagmamakaawa. Umiling ako na maraming beses. Pero sinabayan niya ang iling ko. Kailangan na nating umalis dito! Tia, ayoko! Bitawan mo ako! Charmander! Nagpumiglas ako kay Randy pero hindi niya ako binitawan. Tumulo ng walang tigil ang aking luha habang nakikita ko si Tia Imelda na nakikipaglaban sa aswang. Sumigaw ako ng sumigaw. Pero hindi ako pinakinggan ni Randy.
Patawarin mo ako, Victoria. Pero ito ang tanging paraan. Anong tanging paraan? Iniwan natin mag-isa si Tia! Hindi ko kayang harapin ang aswang. Duwag ka! Ano? Kaya mong pumatay ng tao pero ang aswang na pumatay sa magulang mo, hindi! Peste! Victoria! Bumalik ka dito! Hindi ko siya pinakinggan. Nang makawala ako sa hawak niya, agad akong tumakbo papunta sa gubat at hinanap si Tia. Wala nang sigawan. Wala nang ingay. Nanginginigan pa akong tiningnan ng lugar kung saan ko sila huling nakita. At napatabon ako ng bibig nang nakita ko ang katawan ni Aling Rana na halos hindi na makilala. Patay na ito at maraming saksak sa katawan. Patay na ang aswang. Tia! Tia, nasan ka? Lumabas ka na! Tia, tapos na ang laban! Lumabas ka na! Tanging kuliglig lang ang sumagot sa sigaw ko. Naiiyak akong hinanap si Tia pero hindi ko siya makita. Napaluhod ako. Hindi ko na halos maigalaw ang katawan ko. Tia! Tia Imelda! Nasaan ka? Tia! Iyon ang aking huling pagsigaw bago ako tuluyang nawala ng malay. Hindi ko alam kung ilang araw akong natutulog. Nagising na lang ako isang araw sa loob ng ospital. Ang unang hinanap ng mata ko ay si Tia Imelda. Pero hindi ko na siya nakita. Si Randy lang ang natutulog sa may upuan. Nasaan na si Tia? Mukhang narinig ni Randy ang boses ko kaya agad siyang napatayo at lumapit sa akin. Salamat naman at gising ka na. 2 araw kang walang malay. Nasaan si Tia? Nahanap mo ba siya? Patawarin mo ako, Victoria. Ngunit hindi ko na nakita si Aling Imelda. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kahit katawan niya, hindi mo nakita? Hindi. Pati ang katawan ni Aling Rana at Manong Pablo. Ang tanging nakalibing ang katawan ni Pamela ang nakita namin. Teka, nakalibing. Ibig sabihin, buhay pa si Tia. Di ko alam, Victoria. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Hindi, alam kong buhay pa siya. Dalhin mo ako dun sa gubat. Pero, hindi ka pa magaling. Dalhin mo ako ngayon na. Nakita ko naman ang pag-aalinlangan niya. Pero alam kong alam niyang hindi niya ako mapipigilan. Kaya agad na sumunod siya sa akin at pumunta kami sa gubat. Nangihina man ako, pumunta ulit ako sa lugar kung saan ko huling nakita si Tia Imelda. Dito nakalibing si Pamela. Teka, itong scalpel. Kay Tia Imelda to. Nakita mo ba ito noon? Yan? Wala. Ngayon ko lang niya nakita. O baka hindi ko napansin nung araw na bumalik ulit ako dito. Ibig sabihin, nandito siya. Pumunta siya dito, buhay si Tia. Tia, saan ka nagtatago? Alam ko nandito ka. Lumabas ka! Walang sumagot. Ni anino wala akong nakita. Napakagatlabi na lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko o paano ko aalamin kung bakit niya ito nagawa. Ilang oras ako naghintay doon pero hindi lumabas si Tia. Hanggang dumating ang hapon, naisipan kong pumunta sa aming kubo. Saan ka pupunta? Huwag mo na akong sundan. May pupuntahan ako. Hindi. Sasama ako kung saan ka pupunta. Bakit ba? Alam mo bang dahil sa pagiging duwag mo, kaya nangyari ito lahat? Alam ko. Kaya gusto kong itamang pagkakamali ko. Anong itama? Huli na para itama mo ang pesteng pagkakamali mo. Tawarin mo ako, Victoria. Hindi ko alam ang tungkol sa mga aswang. At buong buhay ko, naniniwala ako na tao ang pumatay kay Lola. At noong nakita ko ang aswang, naduwag ako at alam kong napakatanga ko noong gabing yun. Alam kong hindi ito katanggap-tanggap na dahilan pero ang pinanghahawakan ko ay ang sinabi ng tiyahin mo na ako ang kanyang pinagkakatiwalaan. At yun ang tutuparin ko. Hanggang nandito ka,
Sisiguraduhin kong ligtas ka. Tumalikod ako sa kanya at pinahid ang luha ko. Hindi na ako nagsalita. Naglakad kami papunta sa kubo. Pagdating namin doon, agad na bumungad sa amin ang nakakabing katahimikan. Pumasok ako sa loob at ang una kong nakita ay ang maliliit na sulat na nasa mesa. Eka, itong sulat. Galing to kay Chemelda. Nag-iwan siya ng sulat nung gawing yon bago pumunta kay Pamela. Mahal kong pamangkin. Sa mga panahong ito, siguradong wala na ako at hindi niyo na ako makikita. Pinili kong hindi na bumalik sa dati kong buhay. Victoria, dito lang ako maninirahan sa baryong ito. At alam kong hindi kayo papayag, kaya pipiliin kong maglaho. Sana maintindihan mo ako, Victoria. Ito ang buhay na matagal ko nang gusto. Hindi ang pagiging doktor, kundi ang pagiging tagapagligtas sa baryong ito laban sa mga aswang. Ito din ang dahilan kung bakit ako tumutulong noon kay nanay. At iniwan ko lang siya noon dahil hindi ko pa din matanggap ng buong buo na ito ang aking gusto. Natulad ako ni nanay. At sa aking kapatid, sabihin mong palagi lang akong nandito. Kasama niyo ako palagi. Nayukom ko ang papel at napaluhod matapos ko yung basahin. Napahagulgol na lang ako ng marami. Marami pa akong tanong na gustong masagot. Hindi sapat ang kanyang sulat pero alam kong walang makakasagot ng mga tanong ko. Nanatili ako sa kubo namin ng 1 linggo. Umaasang babalik sa Tia Imelda pero hindi. Naging tahimik na din ang baryo. Wala nang gulo, wala nang pangamba. Nakakapaglakad na ang mga tao tuwing gabi. Pagkatapos na maraming araw, naisipan ko na ring umuwi sa siyudad. Kailangan na din itong malaman nila mama. Mag-iingat ka sa biyahe mo, Victoria. Maraming salamat sa lahat, Randy. Pati kayo mag-iingat din kayo. Walang anuman. Kung magkaroon ka ng oras, bumisita ka ulit dito. Oo naman. Umaasa pa din akong babalik sa Tia Imelda. Kung sakali mang makita ko siya, Victoria, papadalhan kita ng sulat doon. Maraming salamat. Aalis na ako. Ingat ka. Kumaway ako sa kanya at napabuntong hiningang tumingin sa makapal na gubat. Habang nasa biyahe, nanlaki ang mga mata ko na may makita akong figura ng isang matandang babae. At parang si Tia Imelda yon. Lumipat ako ng kinaupuan ko at tinignan ulit nang malampasan namin ang daan. Pero wala na doon si Tia. Tumulo muli ang aking luha at niyakap ang paborito niyang bag na dinala ko. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, dumating ako sa syudad at parang nanibago ako dahil marami na ulit mga sasakyan at halos wala ng puno. Alam kong may posibilidad na matanggal ako sa trabaho dahil sa ilang araw na ding pagliban ko. Pero sa ngayon, wala akong pakialam. Tia, hindi ako susukop. Hahanapin pa din kita. At dito nagtatapos ang kwento ni Lola Victoria. Tulad niya, marami din akong tanong tungkol sa nangyari noon. Pero kahit pa man siya, hindi niya masagot ito. Ang sabi ni Lola Victoria, na malaman ito ng kanyang mama, hindi umasa din si Lola Catalina na babalik ang kanyang kapatid. Pero maraming taon ang lumipas, hindi pa din nila nahanap si Lola Imelda. Walang nakakaalam kung saan ba talaga siya nagpunta o kung totoong buhay pa ba siya nung araw na yon. Sana nagustuhan ng mga listeners ang aking kwento. Manatili sana itong kwento sa inyo dahil gustong-gusto ni Lola Victoria na malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang tiyahin. Kayo ba? Marami din ba kayong tanong? I-comment naman ninyo sa baba at babasahin ko. Pero sana sa kabila nito, sana may natutunan kayo. Na minsan ang akala nating malapit sa ating tao ay mapagkakatiwalaan. Pero sila pala ang totoong kalaban. Ako muli si Maria. Magandang araw sa inyong lahat.